Dear Kuya Poy, ako po si Erwin, 41 years old. Matagal na akong nagji-gym, Kuya Poy, at dahil yun sa mga insecurities ko. Yan ang aaminin ko sa'yo. Dahil po yan sa build ng katawan ko. Ginawa ko rin po ang pagji-gym para kumanda at magkakorte ito kahit papaano. Kundi para na rin sa kalusugan at para magkaroon din ako ng kumpiyansa pa sa sarili ko. Sa tagal ko na sa ganitong routine, nasanay na nga po ako doon sa simple lang na takbo ng buhay. Magtatrabaho, magji-gym, magpapahinga. Pero alam mo Kuya Poy, hindi ko inaasahan na sa simpleng routine na yon ay may makikilala akong babago sa takbo ng mga araw ko. Lalo na sa gym. Nakilala ko po kasi ang isang babae na itago na lamang natin sa pangalang Jessica. Mas bata po siya ng di hamak sa akin. Halos kalahati ng edad ko. Nagsimula lang po kami sa simpleng mga kumustahan, mga kwentuhan. Pero habang tumatagal nga na nagkakasabay kami sa pag-gym, ay mas nagiging madalas na rin at mas nagiging personal na ang mga usapan namin. Kadalasan tungkol sa buhay niya ang napag-uusapan naming dalawa. Bukas siya sa mga kwento niya at doon ko nga siya mas nakilala pa. Ang sabi nga po sa akin nitong si Jessica ay single siya. O hindi siya single pero hindi rin taken. Medyo magulo. Dahil depende raw sa mood niya. May dalawa raw po siyang source of happiness. Isa ay para sa pangangailangan sa kama at yung isa ay para sa pangangailangan sa bulsa. Nung una parang biro lang yon para sa akin. Pero habang iniisip ko Kuya Poy, napagtanto ko na seryoso siya sa ganoong pananaw niya sa buhay. Kaya pala sinabi niya na hindi siya single pero hindi rin siya taken. Para nakakatawang pakinggan pero kahit ganoon ay hindi naman nabago ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa totoo lang Kuya Poy, ay unti-unti na akong nahuhulog kay Jessica kahit alam kong komplikado ang sitwasyon. Hindi ko man yun maamin sa kanya ng harap-harapan, parang alam ko na rin na baka hindi ko na dapat pang sabihin. Natatakot ako na baka mas lalo lang akong masaktan o tuluyang mawala ang kung anumang meron kami sa ngayon. Hindi ko kasi kayang tanggapin ang ganoong klase ng setup. Iba pa rin ang hinahanap ko. Gusto ko yung totoo, yung malinaw at may respeto sa isa't isa. Sinabi rin sa akin ng diretsahan nitong si Jessica na hindi siya papatol sa isang lalaking walang pera at sa wala ring itsura. Masakit mang marinig, parang tinabaan ako doon sa parting yun. Napaisip ako sa sarili ko kung sapat nga ba ako o kung may lugar ba ako sa mundo niya. Pero sa huli ay tinanggap ko na lang na baka hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Sa ngayon, Kuya Poy, ay pilit kong ibinabalik ang sarili ko sa dati kong routine. Pero aminado ako na hindi na ito katulad ng dati. May mga pagkakataon na naiisip ko pa rin si Jessica at hindi ko maiwasang magtanong kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Parang may panghihinayang na parang ewan. Pero Kuya Poy, naibahagi ko po ang kwentong ito sa inyo dahil kailangan ko ring ilabas ang pagkalito sa aking isipan. Sana kahit papaano ay mapayuhan mo ako dahil alam ko na ikagagaan naman ito ng loob ko. Lubos na gumagalang, Erwin. Dear Kuya Boy, Alam mo, Erwin, mabuti na lang. Okay, hindi naman sa hinuhusgahan na natin agad-agad, ano, itong si Jessica. Pero
mukhang hindi nga maganda o hindi pang seryosohan kung yan man yung tinatarget mo nung una na makipagrelasyon, seryosohin ang isang babaeng katulad niya. Okay, pero what you can do, hindi man ang makipagrelasyon dito kay Jessica Erwin sa tingin ko dahil nga kumbaga nagsisilbi ka ng confident niya, nakakakwentuhan kahit papaano dahil sa tingin mo na parang naliligaw ng landas itong si Jessica at ginagawa niya ng puhunan ang kanyang katawan para kumita ng pera. Bakit hindi mo siya i-encourage na maghanap ng ibang paraan, ng ibang mas matinong paraan para kumita ng pera na hindi ginagamit yung kanyang katawan at yung mananatili pa rin ang kanyang dignidad. Sabi mo, at 41 years old, almost half your age, itong si Jessica, napakabata pa niyan. 'Di ba? Impluwensyahan mo siya. Hilahin mo siya doon sa mas magandang tatahaking landas. Okay? O impluwensyahan mo at least, hindi man kayo naging magjowa. 'Di ba? Nagustuhan mo siya pero baka yung attraction na yan ay baka yung pagmamahal na tingin mo para sa kanya ay pagmamahal pala ng isang kuya. At hindi rin naman malayo iyon. 'Di ba? Isang kuya na magtatama sa isang nakababata niyang kapatid na kakaiba yung paniwala, papunta doon sa delikadong paraan ng pamumuhay. Erwin, magpakakuya ka. Sa mga susunod na pagkakataon na magkakausap kayo nitong si Jessica, unti-unti. 'Di ba? Total may tiwala naman na siya sa iyo kahit papaano, baka lang mag-matter din. 'Di ba? Yung mga words of wisdom mo o yung mga babanggitin mo o sa mga susunod din yung pag-uusap, hilahin mo siya doon sa tamang landas ng pamumuhay at pagkita ng pera. Huwag mo siyang hayaan na magtuloy-tuloy na ginagawang puhunan ang kanyang napakamura pang pangangatawan. Ibalik mo. Tulungan mo siya na maibalik ang respeto sa sarili at ang dignidad para rin yan sa kanyang kinabukasan. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcast.